Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Angela, ayos ka lang? Mukha kang pagod. Kahapon hindi naman ganyan ang itsura mo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Nakatulog naman, pero maaga akong nagising eh. Ang dami kong inayos na paninda ni Aling Puring. Mabuti natapos ko bago sumikat ang araw. Kaya hito para akong lantang gulay. Ang lakas makaubos ng enerhiya ni Aling Puring. Kaya palang daming prutas sa pwesto mo ah. Mukhang bagong pitas pa. Pero kahit pagod, dapat nakangiti ka pa rin. Baka matakot ang mamimili sa'yo. Paano ka kikita niyan? Angela, nailagay ko na sa sasakyan ang mga prutas na i-deliver ko. Kailangan ko nang umalis. Kaya mo na bang mag-isa dito? Oo naman kuya. Ako nang bahala. Mag-ingat ka sa pagmamaneho ah. Tawagan mo ako pagdating mo doon. Sige. Talagang ang sisipag niyong magkapatid ah. Wala ba kayong balak mag-asawa? Kung gusto lang sana ako ni Daniel, matagal ko na siyang pinakasalan. Hindi na nilingon ni Angela ang kausap dahil abala siya sa pag-aayos ng mga prutas sa ibabaw ng mesa. Habang nag-aasikaso ng paninda ay naiisip niya ang sinabi ng kaibigan tungkol sa pag-aasawa. Hindi pa ito sumasagi sa kanyang isipan. Dahil mas gusto niya na makatapos ng pag-aaral ang mga nakababatang kapatid bago unahin ang sarili. Hindi na niya sinagot si Lilia, ang kaibigan niyang nagtitinda ng gulay sa katabi ng kanyang pwesto. Kahit sanay na siya sa ingay sa palengke, hindi pa rin maiwasan na makaramdam ng pagod. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho. Ang bawat oras sa kanya ay mahalaga. Hindi niya alam kung kailan darating ang swerte, kung kailan may papakyaw ng paninda niya upang makauwi siya ng mas maaga. Maya-maya, isang lalaki ang gustong bumili ng kanyang paninda. Tahimik na kinikilatis ng lalaki ang mga peras pagkatapos ay tumingin kay Angela. Magkano ang peras? 300 po. Ang mahal naman. Pwedeng 50 na lang. Ano po? 50? Sobra naman po ang tawad nyo. Masyado nang mababayan. Mura na nga po ang paninda ko binabarat nyo pa. Bawasan mo naman. Kahit 20 na lang ang isa. Matagal na akong namimili ng tinda mo Hindi mo ba natatandaan? Alam ko pong matagal na kayong bumibili dito. Pero patas po ang presyo ko sa lahat ng bumibili sa akin. Tsaka mura na ho yan kumpara sa iba. Halos puhunan na nga lang namin yung hinihingi nyong tawad Matagal nang nagtitinda si Angela at sanay na siya sa pakikisalamuha sa iba't ibang klaseng mamimili. Pero nang dumating ang matandang lalaki, ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanyang pasensya. Hindi ito ang unang beses na may makulit na tumatawad ng sobrang baba. Pero bihira siyang makatagpo ng katulad ng matandang lalaki na hindi marunong sumuko sa tawaran. Sige na, miss. 60 na lang, ha? Pumayag ka na. Pasensya na po pero hindi talaga pwede. Kung gusto niyo pwede kayong bumili ng isang piraso. 35 lang po. Isang piraso? Ano yun, patikim? Pambihira naman. Sakto na lang ang laman ng pitaka ko para sa hiningi kong diskwento sa'yo. Hindi naman kalakihan ang kinikita ko Kaya nga humihingi ako ng diskwento. Ano ba naman yung maliit na halaga na pwede mong ibawas? Maliit na pabor lang ang hinihingi ko Ayaw mo pang pagbigyan. Wala kang awa sa kagaya ko. Naiintindihan ko po kayo, Manong. Pero hindi naman po ako pwedeng malugi dahil lang palagi kayong bumibili sa akin. Malaking halaga na po ang mawawala sa benta ko kapag pinagbigyan ko po kayo. At malaking tulong po ang halagang yun sa gastusin ko. Marami pa naman pong tindera dyan. Baka may makuha po kayong mas mura ang benta kung gusto niyo po talaga ng ganyang presyo. Lugi na po kasi talaga ako, Manong Makikita mo naman na bagong pitas sa mga tinda kong prutas at wala pa pong gasgas ang mga balat. Ang dami mo namang dahilan. Ako pa ngayon ang nagmamakaawa sa'yo, ha? Wala ka bang puso? Hindi mo naman pagmamayari ang pwesto na to, Hindi po ito tungkol sa puso. Tama ka, hindi nga sa akin ang pwestong ito. Pero usapang negosyo po ito Kaya sumusunod lang po ako sa presyong binigay sa akin ng amo ko. Kung ibibigay ko sa inyo yung pera sa halagang gusto nyo, paano naman po yung ibang mamimili na nagbabayad ng tamang presyo? Niloko ko sila kung ganun.
Di sabihin mo na lang na binigyan mo ako ng diskwento. Anong masama ron? Kung bibigyan ko kayo ng diskwento, kailangan lahat bigyan ko rin. Di kami natuluyang malulugi. Abay, napakatuso mo rin pala no? Sa tingin mo mawawalan ka ng malaking kita? Isa lang naman akong tumatawad sa'yo. Kung bibigyan ko nga ho kayo ng malaking diskwento, mawawalan na ho ng kita ang amo ko. Paano pa niya ako mabibigyan ng tamang sahod? Kung hindi ko naman kayo pagbibigyan, mawawalan ako ng isang suki. Sa tingin niyo, sino ang mas talo? Ikaw na bibihira lang na bumili sa akin? O ang matatagal ko ng suki na kahit kailan hindi ako nakarinig ng reklamo? Alam niyo ba, kami na nga ang pinakamurang presyo dito sa palengke tapos babaratin niyo pa? Napansin ni Angela na nagbubulungan na ang ilang mamimili habang lihim na nakikinig sa usapan nila. Nahatak ang atensyon ng mga naroon dahil napakalakas na ng sagutan nila. Napansin din ni Angela ang matatalim na tingin ng matandang lalaki habang nakatitig sa kanya, pero hindi siya nagpakita ng takot. Habang nananatili siyang kalmado, napapansin niyang unti-unting nababawasan ng kumpiyansa ng matanda na makuha ang gusto nito. Kahit pilit siyang ipinapahiya ng matatalim nitong tingin, lalo siyang nagmamatigas. Ganun pala. Pinalalabas mong ako pa ang gahaman? Wala ho akong sinabing ganyan, Manong. Kayo nga po ang nagpupumilit na bigyan ko kayo ng diskwento kahit alam niyong hindi naman kaya. Wala ka pala talagang konsiderasyon Pera lang ang mahalaga sa'yo. Pasensya na po kayo, pero negosyo po ito Kung gusto niyo ng libreng prutas, magtanim po kayo ng sarili niyo. Hindi naman po kayo ganun katanda Makakapagtanim pa rin po kayo ng prutas na gusto niyong kainin. Ramdam na ni Angela ang pag-init ng ulo ng lalaki. Napansin niyang humigpit ang pagkakuyom ng kamao nito. Hindi siya nagpatinag sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, pero naramdaman niya ang hindi komportabling tingin ng mga tao sa paligid. Nakita niyang lumalim ang paghinga ng lalaki, halatang nagpipigil ng galit. Pero kahit hindi nagsasalita, kita sa mukha nito ang hiya at inis. Lalo pa nang marinig niya ang mahihinang bulungan mula sa mga nakikiusyoso. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang matanda at sa bawat hakbang nito ay ramdam niya ang mas lalong pagbigat ng sitwasyon. Hindi na ako bibili sa'yo kahit kailan. Tanda mo yan! Wala pong problema sa akin yun. Basta sa susunod kung bibili po kayo, siguraduhin yung kaya niyong presyo bago kayo tumawad ng todo. Tanda mo to Pagbabayaran mo ang ginawa mong pamamahiya sa akin. Hindi na ito pinakinggan ni Angela. Sa halip ay tahimik niyang ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga prutas na nagulo sa mesa. Dahil sa panggugulo ng lalaki, lumapit si Lilia sa kanya nang makaalis na ang matandang lalaki at kinalabit pa siya ng kaibigan. Alam niyang may sasabihin si Lilia pero hindi kinausap para hindi maibuntun sa kaibigan ang kanyang inis. Bumalik sa trabaho at itinuon ang sarili sa paglalagay pa ng ibang prutas sa ibabaw ng mesa. Pero hindi nakatiis ang kaibigan kaya kinausap na siya. Angela, grabe ka ang init ng ulo mo. Narinig kita hanggang sa pwesto ko. Aba siya naman ang nauna Gusto niyang ibenta ko sa kanya ang paninda ko ng palugi. Halos puhunan na yun. At alam mo naman na magagalit si Aling Puring kapag nalaman niyang ibinenta ko ng mas mura pa sa halaga ng puhunan niya ang prutas na itinitinda ko. Baka tanggalin pa ako nun sa trabaho. O kaya ikaltas niya sa sahod ko. Ayoko naman mangyari yun Alam ko, pero hindi mo na sana sinagot ng ganun ng matanda. Ipinahiya mo pa sa harap ng ibang mamimili. Siya nga ang nagpahiya sa sarili niya, Lilia. Sinabihan pa ako nang wala raw akong puso. Siya itong hindi marunong rumespeto sa presyo ng paninda ko. Baka naman gipit lang talaga, Angela. Mahirap ang buhay ngayon. Alam ko yon, pero hindi sapat na dahilan yon para baratin ako ng ganon. Kung 3 piso o 5 piso ang tawad niya, baka mapagbigyan ko pa. Pero si Senta, mas mabuti pang ipamigay ko na lang kung ganon. Halos hindi maipinta ang mukha ni Angela sa sobrang inis habang tahimik lang na nakatingin sa kanya ang kaibigan niya. Parang may gusto pang sabihin sa kanya si Lilia pero ramdam niyang nag-aalangan na dahil hindi pa siya interesado na pakinggan ito.
Hindi ko naman sinasabing pagbigyan mo eh. Pero sana, hinabaan mo na lang ang pasensya mo. Ang dami tuloy nakarinig sa inyo ng pagtatalo nyo kanina. At ano naman ang masama kong narinig nila? Para na rin nalaman nila na hindi ako nagpapalugi sa tinitinda ko. Hindi pwedeng palaging konsensya ang pairalin ko dito. Sumusunod lang ako sa utos ng amo ko. Paano kung dahil dyan hindi na siya bumalik para bumili sa'yo? Kung babalik siya, edi babalik siya. Kung hindi, edi hindi. Hindi ako mawawala ng mamimili kung tapat ako sa presyo ko. Napansin niyang may kung anong bumabagabag sa kaibigan niya, pero hindi na niya tinanong. Ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawa. Pero maya-maya ay nagtaka pang nagsalita si Lilia dahilan para lumabas na ang inis niya. Pero kasi... Hindi naman ako masyadong masungit, Lilia, alam mo yan. Pero hindi rin ako magpapautos sa mga mamimiling babaratin lang ang paninda ko. Nagpapakahirap ako magtrabaho, oh. Kung papayagan ko ang katulad ng lalaking yun, baka bukas may iba na namang tatawad kagaya ng ginawa niya. Hindi ako papayag na gawin nila yun sa akin. Kilala ko ang lalaking yun, Angela. Siya si Mang Lauro. Mabait naman siya eh. Siguro kulang lang ang pera na dala niya kaya siya humihingi ng diskwento sa'yo. Hindi naman siya araw-araw bumibili sa'yo. Yun na nga eh. Hindi siya araw-araw na bumibili sa akin. Pero hindi pa rin sapat yun para pagbigyan ko ang gusto niyang presyo. Ang sa akin lang, ginagawa ko lang ang tama ayon sa utos ni Aling Puring na hindi ako pwedeng magbigay ng diskwento na halos katumbas na ng puhunan. Nangangamuhan lang naman ako, Lilia. Hi, Angela. Sana lang hindi ka magsisi sa pagiging matigas mo. Bakit parang kasalanan ko pa? Tindera ka rin naman ah. Parang mas kampi ka pa sa matandang yun. Ang pagsisisihan ko lang siguro yung kung pumayag ako sa bagay na alam kong mali. Hindi na sumagot ang kaibigan niya. Tahimik na bumalik sa pwesto ni Lilia na inihatid naman niya ng tingin. Nilibang niya ang sarili sa pagtitinda, pilit binabaliwala ang inis para hindi masira ang kanyang araw. Alam niyang tama ang kanyang desisyon at wala siyang dapat ipag-alala. Pero may bumabagabag sa kanya, hindi dahil kay Mang Lauro kung hindi dahil kay Lilia. Pero naisip niyang mas mabuti nang mawala ng isang mamimili kesa mawala ng hustisya ang pinaghirapang paninda. Lumipas ang oras at nakaramdam na siya ng gutom. Inaya siya ni Lilia na kumain pero kailangan pa niyang bumili ng pagkain. Nakiusap siya sa kaibigan na bantayan muna nito ang paninda. Pumayag naman si Lilia kaya mabilis siyang pumunta sa pwesto ni Aling Isabel para bumili ng pagkain. Ang matandang babae ay isa sa mga nagbebenta ng mga lutong ulam sa mga tindera sa palengke. Sa isang mahabang mesa, nakahilera ang malalaking kaldero at kawali. Kumakalat sa hangin ang mabangong amoy ng mga ulam. Bumili siya ng gulay na laing dahil yun ang kanyang paborito. At abot kaya rin ang presyo. Matapos magbayad ay bumalik na siya sa pwesto. Inaya niya ang kaibigan para sabay na silang kumain. Tahimik siyang naupo sa pwesto niya sa likod ng mga paninda habang kumakain. Maya-maya ay narinig niya si Lilia na nagsalita. Kumusta na ang pakiramdam mo? Buti naman at hindi ka na naiinis. Kanina halos masira ng araw mo dahil kay Mang Lauro eh. Huwag mo nang banggitin yun habang kumakain tayo. Baka mawalan pa ako ng gana. Ano naman? Totoo naman ang sinabi ko. Galit na galit ka kanina. Pati nga ako halos sungitan mo na rin. Kasi naman, nakakainis naman talaga ang katulad niya eh. Pero tapos na yun, ayoko nang isipan at pag-usapan pa. Pasensya ka na sa inasal ko sa'yo kanina ha. Sigurado ka, baka mamaya pag nakita mo ulit siya, bumalik na naman ang inis mo sa kanya. Hay nako Lilia, kumain ka na nga lang. Patuloy silang kumain at humihinto kapag may bumibili para pagbilhan ng mga ito. Mainit ang panahon kaya malakas makapagod. Kahit papaano ay nawawala ang pagod ni Angela kapag may mga bumibili ng kanyang prutas. Lumipas ang ilang oras, unti-unti niyang naramdaman ang pagbigat ng katawan. Naupo na lang siya sa kanyang pwesto dahil wala rin naman gaanong bumibili. Maya-maya ay naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Habang naghihintay ng oras ng pagsasara, naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang sikmura. Napahawak siya sa mesa at pilit nilalabanan ng hilo. Inilapat niya ang isang kamay sa kanyang noo para alamin kung mainit ang temperatura ng katawan niya.
Sinubukan niyang abutin ang lalagyan niya ng tubig para uminom, pero sa bawat galaw niya ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ipinikit niya ang mga mata at sinubukang pakalmahin ang sarili. Maya-maya ay nakarinig na siya ng yabag na papalapit. Hindi na niya nagawang tignan kung sino ang lumapit pero nakilala niya ng magsalita. Angela, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang putla ng mukha mo? Nilapitan kita kasi nakita kong hindi ka mapakali. Ayos ka lang ba? Wala ito. Siguro pagod lang. Hindi mo ako maluloko. Hindi yan normal na pagod lang. Para ka nang hihimatayin dyan sa kinauupuan mo eh. Tubig. Pakiabot na lang ng tubig ko. Nauuhaw lang ako. Baka kulang lang ito sa tubig. Hindi nga pala ako nakainom kanina pagkakain natin. Sige. Sana nga ay tubig nga lang yan. Mukhang lalagnatin ka eh. Alin ba ang tubig mo dito? Yang nasa may tabi mo. Ito? Hayan. Uminom ka muna. Salamat ha. Sige lang. Maayos ka na ba? Oo. Napilitang ayusin ni Angela ang sarili para hindi mag-alala ang kaibigan. Pero bago pa siya makapagsalita para pabalikin si Lilia sa pwesto nito, muli siyang nakaramdam ng paghilab ng sikmura. Huminga siya ng malalim, pero imbis na gumaan ang pakiramdam, lalong humilab ang kanyang tiyan. Hindi na niya napigilan ang biglang pagbaligtad ng sikmura niya. At dahil sa sakit ay muntikan na siyang mapasubsob sa mga paninda hanggang sa hindi na niya nakayanan ng nararamdaman. Mabilis siyang tumakbo sa kanal at doon isinuka ang laman ng kanyang sikmura. Mabilis naman siyang inalalayan ni Lilia pabalik sa pwesto nang makatapos siya sa pagsusuka. Nanginginig ang katawan niya dahil sa panghihina ng makabalik sa pwesto. Binigyan siya ni Lilia ng tubig at saka bimpo na pamunas sa kanyang bibig. Angela, may masakit ba sa'yo? Hindi ko alam eh. Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Mas namumutla ka na ngayon. At ano ito? Bakit may mga rashes ka sa balat mo? Saan mo to nakuha? Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari sa'yo. Ha? Bakit? Wala naman yan kanina eh. Bakit nga ba meron na? Sa kinain mo siguro. Allergic ka ba sa laing? Hindi, pero baka may sahog na hindi pwede sa akin. Nakita ni Angela na kinuha ni Lilia ang cellphone mula sa bulsa at may tinawagan ng kaibigan. Hindi niya alam kung sino ang tinatawagan nito, pero hindi na niya tinanong dahil unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Wala siyang lakas na magsalita, kaya nanatili siyang tahimik habang pinagmamasdan ng kaibigan. Daniel, malayo ka pa ba? Pumunta ka na kagad dito sa palengke. Ikaw na munang magbantay sa pwesto nyo. Kailangan kong dalhin si Angela sa ospital eh. Ano? Ano nangyari kay Angela? Bakit kailangan siyang dalhin sa ospital? Nanghihina siya at nagsusuka. Ayaw pa sanang magpahinga pero hindi ko na siya kayang pabayaan. Ikaw na munang bahala dito. Sige, papunta na ako dyan. Ikaw na munang bahala sa kapatid ko, Lilia. Lilia, baka hindi naman na kailangan. Kaya ko pa naman eh. Huwag mo nang pilitin pa. Halata naman na hindi mo na kaya eh. Isipin mong mas mahalaga ka pa kesa sa mga paninda mo. Bumibigat ang talukap ng mga mata ni Angela. Pilit niyang nilalabanan ng panghihina pero hinahatak na siya ng antok. Ramdam niya na unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang katawan. Hindi na rin siya makatanggi sa kaibigan nang maramdaman niya ang paghawak sa kanyang braso. Inalalayan siya nito para tumayo. Habang lumalakad sila palabas sa palengke, lalong bumigat ang kanyang katawan. Pakiramdam niya, lumulubog siya sa semento at hindi na rin niya maramdaman ang sariling mga paa. Sa bawat hakbang, lumalakas ang dagundong sa kanyang dibdib dahil sa kaba at takot. Lumalabo ang kanyang paningin pero may naririnig siyang mahihinang bulong sa hindi kalayuan. Nang makasakay sila ng tricycle, hindi niya na maramdaman kung gaano kabilis ang pagtakbo nito. Naririnig niya ang malakas na boses ng kaibigan habang kausap ang driver. Pero hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila. Pinilit pa niyang labanan ang bigat ng pakiramdam pero tuluyan na siyang nawalan ng malay. Pagmulat ng mga mata ay maputing kisame at matapang na amoy ng disinfectant ang bumungad sa kanya.
Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan pero ramdam pa rin ang panghihina. Naiangat niya ng bahagya ang sarili sa higaan at hinagilap ng tingin ng paligid. Nakita niya si Lilia na hindi maitatago ang pag-aalala. Maya-maya ay dumating ang isang doktor. May hawak itong chart at sinabi sa kanila ang resulta ng pagsusuri. Sabi ng doktor na wala namang malubhang kondisyon si Angela. Simpleng allergic reaction lang ang nangyari sa kanya dahil sa kinain nito. Niresetahan siya ng gamot at pinayuhan na umiwas sa anumang pagkain na may sangkap na gata dahil doon niya nakuha ang sakit. Napabuntong hininga si Angela para pakawalan ng kaba. Nawala na ang pag-aalala niya dahil hindi naman malubha ang kanyang karamdaman. Nang matapos silang kausapin ng doktor, sinabihan silang pwede na ring makalabas si Angela kapag naging maayos ng pakiramdam at ituloy na lang ang pag-inom ng gamot sa bahay. Hindi ako makapaniwala. Ganito kalala tapos allergy lang pala. Akala ko pa naman paborito mo ang laing. Oo, hindi mo ba napapansin? Palagi ko yung inuulam nun. Malinaw naman ang paliwanag ng doktor na reaksyon lang ito sa pagkain. Pero baka hindi sa gata, baka sa ibang sahog ng laing. Siguro nga, kasi ngayon ka lang nagkaroon ng allergy eh. Baka nga hindi dahil sa gata yun. Kasi kung doon, di sana noon ka pa tinamaan, baka may mga hindi lang nakitang doktor o may ibang dahilan pa. Hindi normal yung halos mawalan ka na ng malay. Tapos ang sabi lang nila, iwasan mo ang gata. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Siguro sobra lang akong napagod kaya humina ang resistensya ko. Hindi naman ito ang unang beses na nagkasakit ako, Lilia. Hayaan mo na, may nireseta na namang gamot eh. Mawawala rin ito. Hayaan? Angela, nakita ko ang lagay mo kanina. Ang putla mo na, parang wala nang dugo sa katawan mo. Halos hindi ka na nga makatayo sa sobrang panghihina eh. Tapos nagsuka ka pa. Totoo naman, pero yun ang sabi ng doktor na allergy lang daw talaga. Ano pa bang gusto mong isipin ko? Wala naman silang ibang sinabi. Ibig sabihin, wala silang nakitang malubhang sakit ko. Allergy lang to at gagaling rin ako basta uminom lang ako ng gamot. Alam ko nag-aalala ka, pero ayoko nang dagdagan pa ang problema. Maniwala ka na lang, magiging maayos din naman ako. Tahimik na tinitigan ni Angela si Lilia. Kita niya sa mukha ng kaibigan ang pag-aalinlangan, halatang hindi kumbinsido sa sinabi ng doktor. Marahan niyang inihilig ang ulo sa unan dahil ramdam pa rin niya ang panghihina ng katawan. Naiintindihan niya ang pag-aalinlangan ng kaibigan. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala na simpleng allergy lang ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanya. Gusto na sana niyang umuwi pero sinabihan siya ni Lilia na magpahinga pa dahil mahina pa ang kanyang katawan. Bago sumapit ang gabi ay inaprubahan na ng doktor ang pag-uwi niya. Agad niyang nakumbinsi si Lilia na wag na silang magpalipas ng gabi sa ospital dahil lalaki lang ang kanilang babayaran. Kahit nanghihina pa rin ay pilit niyang kinumbinsi si Lilia na iuwi na siya sa kanila. Napangiti siya at nagpasalamat sa kaibigan dahil pumayag na sa kanyang gusto. Iniwan siya nito para asikasuhin ang babayaran sa ospital bago sila umuwi. Hindi na sila nagpaabot pa ng gabi. Kumuha na rin si Lilia ng tricycle na magsaservice sa kanila pauwi ng bahay. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Angela habang nakatingin sa gilid ng daan. Ramdam pa rin niya ang bigat ng katawan pero pinipilit niyang itago dahil baka ibalik lang siya ni Lilia sa ospital. Ayaw niyang dagdagan pa ang pag-aalala ng kaibigan, lalo na ng kapatid niya. Sa refleksyon niya sa salamin sa loob ng tricycle, nakita niya ang sarili na maputla at latang-lata. Habang bumabiyahe, ay unti-unting lumalalim ang pangangati sa balat niya. Kahit nakainom na ng gamot ay hindi pa rin humuhupa ang mga rashes at nagkakaroon na rin siya ng mga pantal. Mas umiinit na rin ang pakiramdam niya. Mas nanghihina at mas bumibigat ang kanyang dibdib. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Inalalayan siya ni Lilia na bumaba matapos magbayad ng pamasahe. Salamat ulit, Lilia. Pasensya ka na ha. Sa sahod ko na lang babayaran ang pinaluwal mo sa pagkaka-ospital ko ha. Hindi naman ako naniningil eh. Pero sigurado ka bang ayos ka lang? Ang putla mo pa rin hanggang ngayon, Angela. At yung mga rashes mo, hindi pa rin nawawala. Naglalabasan na rin ang mga pantal mo. Kumusta bang pakiramdam mo? Nahihirapan ka bang huminga?
Lilia, uminom na ako ng gamot. Siguro naman mawawala na rin ito. Hindi naman ako nahihirapan huminga eh. Baka dahil sa gamot na rin. Mabuti naman. Basta kung may nararamdaman ka pang iba, huwag mong ipagsawalang bahala yan ha. Oo na, papahinga lang ako. Pagkarating sa bahay, agad niyang nilakang pinto ng kanyang silid. Hinawi niya ang kurtina ng bintana, tsaka binuksan ang pansara. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at tumingin sa labas ng bintana. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam pero hindi na lang niya pinapansin dahil mas gusto niyang gumaling kagad hanggang nakatulog na siya. Pagising kinabukasan, may naamoy siyang matapang at masangsang. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling. Hinanap niya sa buong silid pero wala naman siyang nakita na kung anong nangangamoy hanggang nalaman niyang nanggagaling ito sa kanyang katawan. Dahil sa pag-aalala, dali-dali siyang pumunta sa banyo para maligo. Kahit paulit-ulit siyang maligo, hindi nawawala ang amoy. Hinilod niya ng hinilod ang balat pero lalo lang lumala ang rashes. Dahil sa mga nangyayari sa kanya, hindi na siya lumabas ng silid buong araw. Natatakot siya na baka maamoy ng kanyang kuya. Napabalikwas siya mula sa pagkakaupo nang makarinig ng sunod-sunod na mga katok sa pinto. Kasunod nito ay ang boses ng kanyang kuya. Hindi niya sinasagot ang kapatid kaya hindi rin ito tumitigil sa pagkatok at pagtawag sa kanya. Ilang sandali pa, huminto na rin si Daniel na para bang nagsawa na sa katatawag sa kanya. Huminga siya ng malalim, muling nagtalukbong ng kumot. Pilit niyang ipinikit ang mga mata at lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa maramdaman niyang may kung anong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Kitang-kita niyang bumubukol ito at unti-unting gumagapang. Pigil ang kanyang pag-iyak kahit takot na takot dahil ayaw niyang marinig ng kapatid. Ayaw niyang malaman ito ang nangyayari sa kanya dahil makakaabala lang siya sa paghahanap buhay ng kanyang kuya. Takot na takot niyang pinaghahampas ang gumagapang sa ilalim ng kanyang balat hanggang sa nawala na ito. Pakiramdam niya ay lumubog sa kanyang laman. Lalo siyang natakot at umiyak na lang sa sulok ng kwarto. Wala na siyang ganang kumain. Kung hindi lang kailangan uminom ng gamot ay hindi siya kakain. Dahil doon ay bumaba ng husto ang timbang niya. Ilang araw na ang lumipas at paulit-ulit lang siyang nagpapanggap na maayos siya. Kapag tinatanong ng mga kapatid, hindi naman siya masyadong inaalala ng mga ito dahil lahat sila ay umaalis ng bahay at gabi na nang umuuwi. Nagsimula na rin siyang managinip ng masasama na nagdudulot ng matinding takot. Sa bawat paggising ay lalong lumalala ang sakit niya. Umiinom siya ng painkiller pero panandalian lang ang epekto. Napansin niya rin na namamagana ang kanyang mga mata kapag tumitingin sa salamin. Paulit-ulit ang kanyang paliligo pero hindi nagbabago ang amoy niyang parang nabubulok na laman. Dinalaw na rin siya ni Lilia pero hindi niya hinarap ang kaibigan. Tuwing may kumakatok sa kanyang pinto, mas pinipili niyang magkunwaring tulog o kaya ay sinasagot na maayos lang siya. Pero dahil hindi na makatiis ang kanyang kapatid, ay sapilitan na siyang pinasok sa silid. Angela, ilang araw ka nang nagkukulong sa kwarto mo. Lumabas-labas ka ng maarawan. Halika na, kakain na tayo. Ayoko nga kuya, wala akong gana. Hindi pwede yan. Kailangan mong kumain. Kung hindi ka pa lalabas, kakalad ka rin kita dyan. Kuya please, ayoko talaga. Kayo na lang ang kumain. Ano? Kung hindi ka lalabas, bubuhatin na kita. Oo na, lalabas na. Naglakad siyang papuntang kusina at sinundan naman ng kanyang kapatid para alalayan. Pagkarating ay nakita niya si Lilia na abala sa paghahanda ng pagkain. Angela, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Kaya nga ayokong lumabas kasi alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Akala ko ba iniinom mo mga gamot? Pero bakit parang hindi ka gumagaling? Totoo bang iniinom mo yun? Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Iniinom ko ang gamot, hindi mo lang nakikita. At ikaw pa ang galit, Angela? Ano bang gusto mong maging reaksyon ko? Ang payat mo na, palagi pang mainit ang ulo mo. Halos hindi na kita makilala. Kahit simpleng pagyayayang kumain, nasusungitan mo ako. Hindi mo ba napapansin yung mga braso mo? May alaga ka bang hayop sa kwarto mo? Tignan mo yung mga sugat mo.
Parang kagat ng hayop. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Sinasaktan mo ba ang sarili mo? O baka naman gumagamit ka ng kung ano? Daniel, sobra na yan. Huwag mong pairali ng inis mo. Kapatid mo pa rin siya. Natural lang na magsungit siya kasi may nararamdaman siya. Pero bakit nga ba ang tagal mong gumaling, Angela? Simpleng allergy lang naman yan. Hindi na napigilan ni Angela ang pagtulo ng kanyang luha dahil hindi na niya masagot ang dalawa. Para siyang batang umiiyak habang nakatayo sa harap nila Lilia at Daniel. Patuloy ang paninermo ng kuya niya dahil sa pag-aalala, pero unti-unti namang lumabo ang kanyang pandinig. Napansin pa rin ni Daniel at Lilia ang kakaiba niyang amoy dahil doon ay nilapitan na siya ng kanyang kuya at siniyasat ang katawan niya. Natahimik ang dalawa nang makita ang kanyang balat na puno ng sugat. May ibang naghihilom na pero merong mga sariwa na at nagnanaknak. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako lumalabas ng kwarto ko. Pasensya na kayo kung minsan hindi ako maayos kausap. Hindi ko naman gustong maging ganito eh. Hindi ko kasi alam kung paano ipapaliwanag. Pakiramdam ko nanghihina ako araw-araw. Para ako nauupos na kandila. Nawawalan ako ng gana sa lahat. Nahihilo ko, nasusuka. Pasakit na ng pasakit ang katawan ko. Lumalalim ang mga sugat. Dumadami ang rashes at butlig. Tuwing gabi parang may gumagapang sa balat ko. Hindi ko alam kung ano pero kinikilabutan ako. Hiyang-hiya na ako sa inyo. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Natatakot na ako, kuya. Mamamatay na ba ako? Angela, hindi yan basta sakit lang. Pasensya ka na, Angela, kung napagalitan kita kanina. Hindi ko alam na ganito na pala ang nararanasan mo. Patawarin mo ko kung nagkulang ako bilang kuya mo. Abala ako sa pagtatrabaho kasi kailangan ng mga kapatid natin ng pambaon sa school at pagkain natin araw-araw. Akala ko ay ayos ka lang talaga eh. Ayos lang, kuya. Ayoko rin naman maging pabigat. Habang nagsasalita si Angela ay biglang sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit at nanginginig ang buong katawan. Ramdam niya ang mga gumagapang sa ilalim ng kanyang balat at pumupunta na sa kanyang bituka. Pilit niyang pinipigilan ang pagsigaw pero hindi na niya kinaya ang sakit, kaya napahagulgol na siya. Napahawak siya sa dibdib habang hinahabol ang paghinga. Mabilis siyang inalalaya ni Daniel at Lilia para makaupo sa upuang malapit sa mesa. Kaagad siyang binigyan ni Lilia ng tubig na maiinom, pero tumanggi siya dahil alam niyang isusuka lang din niya. Angela, anong nangyayari sa'yo? Natatakot na ako. Ang sakit! Ang sakit ng buong katawan ko! Ang tiyan ko, hindi ko na kaya! Dadalhin kita sa ospital. Daniel, tignan mo! May mga uod sa sahig! Saan nanggaling ang mga yan? Gumagapang sila! Sandali! Parang nanggaling kay Angela. Patingin nga ako ng binti mo, Angela. Bakit, kuya? Tama nga. Galing sa mga sugat mo sa binti ang mga uod na gumagapang sa sahig. Kuya, tinatakot mo ako lalo eh. Pumunta na tayo kay Mang Isko. Alam niya kung paano siya matutulungan. Mang Isko? Sino yun? Albularyo siya sa kabilang baryo. Matagal na siyang nanggagamot at marami na siyang natulungan. Ospital ang kailangan niya, Lilia. Doktor ang dapat tumingin sa kanya. Hindi siya mapapagaling ng Doktor Daniel. Kuya, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Ang sakit. Albularyo? Lilia, sigurado ka bang gagaling ang kapatid ko sa sinasabi mong albularyo? Wala nang oras para magtanong pa, Daniel. Ihanda mo ng sasakyan at kailangan na nating pumunta doon bago pa gumabi. Kaagad na kumuha ng tricycle na masaservice si Daniel para madala sa albularyo si Angela. Habang namimilipit sa sakitang dalaga ay pilit siyang sinasakay ng dalawa sa tricycle. Binigyan siya ni Lilia ng makapal na kumot para itakip sa kanyang katawan nang hindi siya mahampas ng hangin sa biyahe. Nagahalong lamig at kirot ng mga sugat ang kanyang nararamdaman ng sandaling yon. Bago umalis ng tricycle ay bigla pa siyang nasuka. Kinilabutan siya nang makitang may mga uod at insektong kasama ang kanyang inilabas. Hindi magkanda-ugaga ang dalawa sa sobrang pag-aalala. Inutusan na ni Daniel ang driver na bilisan ang pagmamaneho para makarating kagad sila sa manggagamot. Matapos ang ilang minuto ay narating na nila ang bahay ng albularyo.
Sa harapan ng bahay ay nakita nila ang isang lalaki na nakatayo na sinabi pa ni Lilia na si Mang Isko yun. Nang makita silang papalapit ay bumakas kagad ang pagkagulat sa mata ng matanda. Anong nangyari sa kanya? Bakit ganyan ang itsura niya? Gano'n na yung katagal? Magandang araw po, Mang Isko. Tulungan niyo po kami. Ang kaibigan ko po si Angela. May lumalabas na mga insekto sa katawan niya. Ilang linggo na rin po ito eh. Mang Isko, pakiusap. Pagalingin niyo po ang kapatid ko. Sa itsura ng kapatid mo, mukhang napagdiskitahan siya ng makapangyarihang mambabarang. Pero huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko siya. Sumunod kayo sa akin. Pumasok kayo sa loob. Bibigyan ko siya ng paunang lunas. Magtiwala kayo sa akin. Aalisin natin ang sumpa na ibinigay sa kanya ng mambabarang. Pagkapasok nila ay bumaliktad na kagad ang sikmura ni Angela dahil sa amoy ng usok ng insenso, na ayon sa manggagamot ay palagi talagang nagsisindi ng ganon tuwing magtatakip silim. Ininda rin ni Angela ang amoy ng sari-saring halamang gamot. Nanghihina siya kapag naaamoy ang mga ito. Nakiusap siya na alisin pero hindi pumayag ang matandang manggagamot dahil ayon sa kanya, yun daw ay ayaw ng mambabarang. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Angela nang makapasok na sa loob. Gusto na niyang umalis pero hindi siya pinayagan nila Daniel at Lilia. Kinikilabutan pa ang dalaga dahil sa kakaibang klima na kanyang nararamdaman. Naghahalo ang init at lamig sa loob ng bahay ng matandang manggagamot. Dinala siya sa isang silid para doon gamutin. Dahan-dahan siyang pinahiga sa banig. Pagdampi ng kanyang likod, napadaing siya dahil sa pakiramdam na may libo-libong karayom ang tumutusok sa kanyang balat. Sumabay pa ang masakit na tiyan. Inutusan ng manggagamot sina Daniel at Lilia na maging alerto. Kailangan nilang hawakan si Angela sakaling magwala ang dalaga. Habang abala ang matandang manggagamot sa paggagayak ng mga gagamitin niya, hindi mapigilan ni Angela na panoorin para malaman kung ano ang mga gagawin sa kanya ni Mang Isko. Yun ang unang beses niyang magpapagamot sa albularyo kaya naghahalo ang takot at pag-aalala sa kanya. Maingat na iniayos ng matandang lalaki ang mga gamit sa mesa. Isang lumang kahon, bote na may dinasalang likido, tuyong dahon ng mga halamang gamot at kandilang itim. Titig na titig si Angela sa mga gamit ng matanda. Maya-maya ay nagtaasan ng kanyang balahibo nang maramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok. Napalunok siya ng laway at maya-maya ay muling kumirot ng matindi ang kanyang tiyan. Ang katawan mo, Iha, mabigat. Hindi ito ordinaryong sakit na ibinigay sa'yo. Ano po bang nangyayari sa kanya, Mang Isko? Ang sabi po kasi ng doktor, allergy reaction lang daw, kaya niresetahan siya ng gamot. Kung allergy lang yan, hindi siya ganyan. Tignan niyo ang balat niya. Maputlang maputla. Sinisip-sip ng mga insekto ang kanyang dugo. Kanina lang po namin siya napansin na may lumalabas na insekto sa katawan niya, kaya napasugod po kami dito para po humingi ng tulong sa inyo. Matagal na rin siyang pinahihirapan. Mabuti at matapang itong kaibigan mo. Kaya pa niyang labanan ng sumpa. Naramdaman ni Angela ang malamig na kamay ni Mang Isko nang humawak sa kanyang pulso. Naramdaman din niya na may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Napapitlag siya, pero mahina pa rin ang katawan niya kaya hindi siya nakapalag. Napakagatlabi siya nang mas lalong lumakas ang pananakit ng kanyang tiyan. Ramdam niya na may mga gumagalaw sa loob nito na tila hindi mapakali. Impit na ang kanyang pagsigaw dahil sa panghihina. Sigurado ako na hindi ito sakit na dulot ng pagkain. Ang barang ay kaagad kong nararamdaman kapag hinawakan ng pulso ng biktima. May bumabara sa dugo mo, Iha. May bumabalot sa iyo na hindi mo nakikita at ang insekto na lumalabas sa katawan mo ay ginagamit niya para saktan ka. Barang? Sinong gagawa ng ganito sa kapatid ko? Ano po ang dapat nating gawin? Nanghihina na po ang kapatid ko, baka hindi na niya kayanin. Hindi ko pa masabi kung sino ang gumawa. Isipin ninyo kung sino may matinding galit sa kanya. Pero bago natin alamin kung sino, kailangan muna nating alisin ang sumpa bago pa ito lumala.
Napako ang tingin ni Angela sa itim na garapon na hawak ni Mang Isko. May nakaukit ditong kakaibang simbolo. Luma na ang garapon at sa tingin ni Angela ay isa itong antigo. Maya-maya biglang bumigat ang kanyang ulo nang marinig ang bulong na orasyon ng matanda. Umiikot ang paligid sa kanyang paningin at lalo siyang nanghihina. Pakiramdam niya ay may humihigop sa kanyang kaluluwa. Hinihila siya palayo sa sariling katawan. Pilit niyang pinipigilan ang pagdilim ng kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa panlalamig dulot ng takot. Ano po yan, Mang Isko? Para saan po ang garapon? Kailangan kong gumamit ng mahiwagang garapon para matiyak ko kung ginagamitan ba siya ng mga nakalalasong itim na mahika. Kailangan kong makuha yun sa katawan niya. Dito rin natin malalaman kung ano nga ba ang ginawa ng mambabarang na yun sa kasama niyo. Sigurado po ba kayo sa ginagawa niyo? Lalo pong nanghihina ang kapatid ko kapag pinatatagal pa ang gamutan. Magtiwala ka lang sa akin, iho. Para matulungan ko rin ang kapatid mo, kailangan ninyo ng matibay na pananampalataya. Kapag nagdadalawang isip kayo at hindi naniniwala na gagaling siya, kahit anong gawin ko, ay hindi ko mapapagaling ang dalagang ito dahil kinokontra ninyo ang aking panggagamot. Marahang pinahiran ni Mang Isko ang noo ni Angela ng dinasalang langis, pero sa halip na guminhawa ang pakiramdam ng dalaga, ay lalo pang bumigat ang kanyang pakiramdam. Napansin niyang sinindihan ni Mang Isko ang isang itim na kandila at inilagay ito sa tabi ng garapon na nasa ibabaw ng mesa sa gilid ng silid. Habang marahang inaalog ang garapon, dumilim ang paligid sa paningin ni Angela, pero kitang-kita niya ang apoy ng kandila na nagliliyab ng malakas. Huwag kang matakot, Iya. Pakawalan mo ang sumpa. Huwag mong pigilan. Iluwa mo, Angela. Huwag mong pigilan ang gustong ilabas ng tiyan mo. Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Ang sakit ng tiyan ko. May umiikot na parang mga maliliit na hayop pero ayaw nilang lumabas. Kuya, nandyan ka pa ba? Hindi ko kayo makita. Natatakot ako. Kumapit ka lang, Angela. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Hindi ka namin iiwan ni Lilia. Nasa tabi mo lang kami. Magtiwala ka lang kay Mang Isko at mapapagaling ka niya. Sundin mo ang sinasabi niya. Labanan mo lang ang barang na yan. Nagkaroon ng tapang si Angela na labanan ang mambabarang sa kanya. Kahit pinahihirapan siya ng sakit, ay pilit niyang sinunod ang sinabi ng albularyo. Nakikinig lang siya sa mga sinasabi nito at hindi nag-iisip ng bagay na hahadlang sa gamutan. Maya-maya ay naramdaman niya ang kakaibang ihip ng hangin. Lalo siyang kinilabutan. Muling hinalukay ng sakit ang kanyang tiyan. Naramdaman niyang pinahiran uli ng langis ang tiyan niya. Lalong nagwala ang mga gumagambala sa kanyang bituka. Umiikot at gumagapang ang mga ito. Ang ilan ay nararamdaman niyang binubutas ang kanyang bituka. Iyak siya ng iyak at panay ang daing. Gusto na niyang ipahinto ang panggagamot pero patuloy namang pinalalakas ni Daniel ang kanyang loob. Maya-maya ay nagsimula na siyang magsuka. Sa bawat pagsuka niya ay sumasabay yun sa mga binibitiwang orasyon ni Mang Isko. Naramdaman niyang may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan dahilan para mapahawak siya sa liig. Halos hindi na siya makahinga dahil merong ayaw lumabas. Pero pinilit niya itong isuka at sa isang iglap ay naramdaman na niya ang ginhawa. Diyos ko, ano yun? Nakita mo ba, Daniel? Oo. Parang anino sobrang itim ang lumabas sa bibig ni Angela. Tapos hinigop ng garapon. Kuya? Angela, ayos ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Hingal na hingal si Angela. Nanginginig ang kanyang katawan para siyang nauubusan ng lakas. Nang dumilat siya, nakaaninag na ulit siya. Nakita niya kagad na tinakpan ni Mang Isko ang garapon. Tapos na ang unang hakbang. Biktima ang kapatid mo ng barang gamit ang isang mahiwagang garapon na may sinaunang itim na mahika. Malakas din ang mambabarang na ito. May hawak din siyang garapon pero mali ang kanyang paggamit. Ginamit niya sa masama. Itim na mahika? Paano po nangyari yun? Bakit sa kapatid ko pa?
Wala naman po ako natatandaang may nakaaway siya. Hindi naman laging may dahilan ang lahat ng pambabarang. Minsan, may mga taong nagkakasala ng hindi nila alam at may iba namang sinusumpa ng walang kalaban-laban. Ang ibang mambabarang nambibiktima lang para palakasin ng kapangyarihan, pero ang ginawa niya sa kapatid mo, galit ang dahilan. Matinding galit. Ano na po ang mangyayari kay Angela? Sa ngayon, kahit papano, magiging maayos na ang pakiramdam niya. Pero hindi pa ito tapos. Kailangan nating malaman kung sino may kagagawan nito sa kanya. Dahil tiyak na babalikan siya. Tanda mo to, Iha. Hindi basta-basta ang isang mambabarang na may matinding galit. Sigurado kung may dahilan siya para gawin ito sa iyo. Malakas ang barang na ginawa niya. May pinanggagalingan ng galit niya. Kaya mag-iingat ka palagi. Marami na akong nakilalang albularyo na may kakayahang mambarang. Pero sa kaso mo, napakalakas ng puwersa niya. Punong-puno ng galit at paghihiganti ang puso niya. Kaya mahihirapan akong tukuyin kung sino siya. Magaling siya magtago ng enerhiya. Hindi ko na nga agad masundan ng enerhiya niya matapos kong alisin ang itim na maikang inilagay niya sa katawan mo. Ikaw ang nakakaalam kung sino may gawa sa iyo nito. Hindi kaya si Mang Lauro ang mambabarang na yun, Angela? Ha? Hindi ko alam, Lilia. Wala akong sapat na katibayan kung siya ba talaga ang may gawa nito sa akin. Hindi sa nanghuhusga ako pero sana mali ang hinala ko. Napansin ko kasi matapos mo siyang sungitan sa palengke dahil sa pangungulit niya sa'yo sa paghingi ng diskwento, di ba doon nagsimula na lumala ang kalagayan mo? Mang Isko, totoo bang albularyo rin si Mang Lauro? Yan po kasi ang sabi sa akin ng mga magulang ko Lauro? Yung payat na lalaking weirdo manamit? Opo. Tama ka, Iha. Dati kong kasama si Lauro sa samahan ng mga albularyo noon. Pero ang alam ko tumigil na siya sa panggagamot mula nung namatay ang mga magulang niya. Wala na rin akong naging balita sa kanya mula noon. Pero mabigat yung banta na yan. Hindi natin pwedeng ibintang ito sa kanya hanggat wala tayong matibay na ebidensya. Hindi natin alam ang buong katotohanan. Pero kung siya nga ang nambarang sa kapatid ko, ano po ang dapat nating gawin? Saka na natin pag-usapan yan kapag sigurado na tayo. Sa ngayon, Iha, sundin mo muna ang mga ibibiling ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo, Mang Isko. Salamat po talaga. Naging maginhawa na si Angela pero mahina pa rin ang kanyang katawan. Bago umalis binigyan siya ni Mang Isko ng maliit na garapon. Ipinakwintas niya ito sa dalaga at sinabing kapag gumalaw ito ng kusa at may lumabas na usok, nangangahulugan na nasa harapan niya ang taong may kagagawa ng barang. Tahimik lang siyang nakinig sa bilin ng matanda. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, pero kahit papaano ay mas kampante na siyang umuwi. Tandaan mo, Iha. Ang mahiwagang garapon na yan ang magiging gabay mo. Hindi ito basta-basta gagalaw, maliban na lang kung ang taong kaharap mo ay may bahid ng itim na mahika. Mararamdaman mong kakaiba ang galaw ng garapon. Hindi ordinaryong paggalaw yun. Tatandaan ko po ang sinabi mo, Mang Isko. Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Walang anuman, Iha. Ikaw ay biktima ng kasamaan at hindi ko hahayaang maging biktima ka nito. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Iniabot din ng matandang albularyo kay Angela ang isang maliit na bote na may lamang banal na langis. Pagdampi nito sa palad ni Angela ay agad niyang naramdaman ang mainit na pakiramdam na bumalot sa kanya. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa katawan mo, ipahid mo ang langis sa tiyan at noo mo. Kung lumala pa rin, bumalik kayo rito. Pwede mo ring ipahid ang langis sa balat mo para tuluyan ng gumaling ang mga sugat, rashes at yung mga pantal na naging butlig na. Opo. Salamat po talaga, Mang Isko.
Tungkulin kong tumulong at gamutin ang mga nangangailangan ayon sa kakayahang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Huwag niyo nang alalahanin pa. Masaya akong makitang napapagaling ko ang biktima ng mga silaw sa itim na kapangyarihan. Tuluyan na silang nagpaalam sa matanda. Tahimik na ang kanilang biyahe at dahil sa pagod sa gamutan ay ipinikit na ni Angela ang mga mata at natulog. Pagdating sa bahay, naghapunan muna sila bago pinayagan si Lilia na umuwi. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Bumabalik na ang sigla ni Angela. Dahil wala na siyang iniindang sakit, nagpa siya siyang magtinda na ulit. Hindi siya nagpapigil sa kapatid dahil alam niyang hindi rin sapat ang kinikita nito sa trabaho bilang kargador sa palengke at tagahatid ng mga paninda ni Aling Puring sa ibang pwesto. Mukhang ganado ka na ulit sa pagtitinda. Mabuti naman at bumalik ka na sa dati mong sigla. Oo nga na-miss ko rin pala to. Mamiss mo na ang lahat, wag lang ang pagiging masyadong masungit ha. Hindi nakakaganda yan sa'yo. Opo, madam, pasensya na. Hayaan mo na yon, masaya na ako at maayos ka na. Salamat sa tulong mo ha, isa kang tunay na kaibigan. Ano ka ba? Maliit na bagay yon, tsaka hindi ko naman yun ginawa dahil sa'yo no? Ha? Bakit nga pala? Siyempre dahil kay Daniel, sana isang araw makita na niya ako. Loko ka talaga. Dumating ang tanghali at katulad ng nakasanayan, bumili si Angela ng ulam kay Aling Isabel. Alam niyang hindi pagkain ang dahilan ng pagkakasakit niya, kaya bumili siya ulit ng pagkain sa babae. Habang kumakain, napansin niya ang kakaibang linamnam ng menudo. Saglit siyang natigilan sa pagkain nang sumagi sa isip niya ang nakitang garapon sa mesa ni Aling Isabel nang bumili siya ng ulam. Maliit lang yun at nakakubli sa mga kalderong may lamang ulam na paninda. Pero kahit maliit ay hindi niya malimutan ang nakitang kakaibang bagay sa loob ng garapon, may kung anong gumagalaw sa loob nito. Naisip niyang baka alagang hayop lang yon ni Aling Isabel kaya hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin. Lumipas ang maghapon at sabay na sila ni Daniel na umuwi. Habang naglalakad ay bigla siyang napatigil. Nakita niya sa kabilang kalsada si Aling Isabel na bitbit ang garapong nakadisplay sa tindahan nito. Nakalagay yon sa plastic na transparent kaya namukaan niyang ito ang garapon na may lamang kung anong hayop. Oh, bakit ka napahinto? Kuya, kakaibang pakiramdam ko dyan kay Aling Isabel. Naku, hayaan mo na. Umuwi na tayo. Gabi na. Hinihintay na tayo ni Buboy at Luningning sa bahay. Saglit lang kuya, hindi ako mapakali. Sundan natin siya. Ano ka ba? Kailan ka pa natutong magmanman? Masama yan. Basta. Hindi ako mapalagay sa kutob ko Kakaiba kasi ang garapon niyang dala. Garapon? Oo kuya, parang ganun yung garapon ni Mang Isko. Hindi na siya nagpapigil sa kapatid. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya si Aling Isabel. Nag-alala naman sa kanya si Daniel kaya sumama na rin ang binata. Pinagmasdan nila ang bawat galaw ng matanda habang tinutunto ng madilim na eskinita. Kuya, bahay niya kaya yan? Hindi ko alam, Angela. Pumasok na siya sa loob. Tara, sumilip tayo. May butas dun Ay, Angela, hindi ka ba kinikilabutan? Shh! Huwag kang maingay. Tignan mo kuya may itim na telang nakatakip sa lamesang yun. Ano kaya yun? Malay ko. Yun din ang iniisip ko. Pero ano ba? Nahahawa na ako sa iyo Umuwi na tayo. Ang kulit Paano kung mahuli niya tayo? Huwag kang ngang maingay. Kapag nahuli tayo, lagot tayo pareho. Habang nakasilip sila sa butas, sinundan nila ng tingin si Aling Isabel. Pumasok ito sa isang silid. Saktong nakatapat sa kanila ang pintuan. Pagkapasok ng babae ay hindi na niya isinara ang pinto. Nakita nila si Mang Lauro sa loob ng silid. Nakaupo siya sa sahig at sa harapan niya ay may isang itim na kandilang may sindi. Napansin din ni Angela na gumagalaw ang mga labi ng lalaki na para bang may binabanggit na salita.
Bigla siyang kinilabutan. May malamig na hangin na gumapang sa kanyang katawan, kasunod nun ay parang matulis na mga karayom na tumusok sa kanyang balat. Nanghina ang kanyang tuhod at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Bago pa siya tuluyang bumagsak, ay nasalo siya kagad ni Daniel. Angela, anong nangyayari sa'yo? Kuya, ang sakit ng katawan ko. Nanghihina na naman ako. Halika na. Kailangan na nating umuwi. Napakapasaway mo kasi. Hindi ka pa naman talaga lubusang magaling. Bago pa sila makaalis ay biglang lumabas ng bahay si Mang Lauro. Tinignan kaagad sila ng masama. Hindi na nagtaka ang lalaki nang makita sila, na para bang matagal na silang nararamdaman na naroon. Naramdaman ni Angela ang sinasabi ni Mang Isko na kakaibang enerhiya at paggalaw ng kanyang kwintas. Nangangatog ang mga kamay niya dahil sa takot. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo rito. Kamusta ka na? Masarap ba ang ganti ko na binigay sa'yo? Ikaw? Ikaw pala? Walang iya ka. Inamin mo na ikaw ang nagpahirap sa kapatid ko. Napakasama mo. Kasalanan ng babaeng yan kaya siya nagkasakit. Gumanti lang ako. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Hayop ka. Sinaktan mo na naman siya kaya siya nanghihina uli. Simple lang. Binigyan ko uli siya ng sumpa na karapat-dapat sa kanya. Nagawa niyong alisin ang nauna. Sayang naman. Malapit na sana siya mawala sa mundo, gumaling pa. Pero ngayon, huli na ang lahat para sa kanya. Kung ako sa'yo, binata, ihahanda ko na lang ang sarili ko sa kapalaran ng kapatid mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya na maiiwasan ang sumpa ngayon. Kahit na anong gawin niya, lalo lang niyang pinalala nang sumunod kayo rito. Nasaksihan niyo pa ang espesyal kong pagre-ritual para sa kanya. Malaking tulong talaga na kumakain siya ng pagkaing niluto ni Isabel para sa kanya. Kuya, tulungan mo ako. Ang sakit na. Hindi ko na kaya. Mas lalo mong pinabilis ang kamatayan mo, Angela. Habang tumatawa ang lalaki dahil sa sobrang tuwa, ay kinuha naman ni Daniel ang pagkakataon na yon. Ibinaba niya si Angela at saka kinuha ang nakitang 2x2 sa gilid ng bahay at malakas na hinataw ang lalaki sa likod. Nawalan kagad ng malay si Mang Lauro. Nang lumabas naman ng bahay si Aling Isabel ay sinuntok na ni Daniel sa sikmura ang babae bago sila pigilang makatakas. Habang namimilipit sa sakit ng tiyan si Aling Isabel, isinampa na ni Daniel si Angela sa kanyang likod. Nagmamadali silang lumayo sa lugar na yon. Angela, kailangan natin bumalik kay Mang Isko. Hindi ka na pwedeng maghintay pa ng oras. Siraulo ang lalaking yun. Pero gabi na masyado, kuya. Hindi na rin magandang bumiyahe tayo dahil malayo na ang lugar ni Mang Isko. Meron siyang ibinigay sa akin na banal na langis. Baka mapagaling ako noon. Sigurado ka ba? Kaya mo pa ba tiisin yan habang nasa bahay tayo? Kaya ko pa, kuya. Huwag kang mag-alala. Ang importante, alam na natin kung sino ang nambarang sa akin at kasabwat pala niya si Aling Isabel. Pagkarating nila sa bahay, agad na kinuha ni Daniel ang banal na langis at ibinigay yon kay Angela. Ipinahid naman ito ng dalaga sa buong katawan at umasa na makontra ang barang na ginawa ng lalaki. Pagsapit ng umaga, muling sumakit ang kanyang katawan. Halos hindi na siya makabangon. Malakas niyang tinawag ang kanyang kuya dahil sa takot na nararamdaman. Angela, ano nangyayari sa'yo? Kuya, hindi na tumatalab ang banal na langis na binigay ni Mang Isko. Ang sakit. Ang buo kong katawan ang sakit, kuya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lalaban tayo. Huwag kang sumuko, Angela. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Ang paningin ko, lalo nang lumalabo. Nanlalambot ako, hindi ko na kayang tumayo, kuya. Kailangan natin pumunta kay Mang Isko ngayon. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Dito ka muna saglit ha, hintay mo ko. Tatawagan ko lang si Lilia para samahan tayo dun. Tatawag na rin ako ng service. Saka ibibilin ko ang mga kapatid natin sa kapitbahay.
Pagkalabas ng kapatid ay lalong gumuhit ang sakit na nararamdaman ni Angela. Mas matindi pa sa una niyang naranasan. Pakiramdam niya ay hindi nawala ang mga uod at insekto sa kanyang katawan. Parang napatulog lang ng albularyo at muling ginising ni Mang Lauro. Mas mabagsik na ang mga hayop na nasa loob niya. Ramdam na ramdam niya ang paghigop ng mga ito sa kanyang dugo. Mas dumami ang mga mahahabang uod na gumagapang sa ilalim ng balat. Nag-aalsahan sila na parang nagagalit na ugat. Sa takot ng dalaga ay umiyak siya ng umiyak habang sumisigaw ng tulong. Maya-maya ay bumalik na ang kanyang kapatid. Kuya, hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Kaya mo yan, Angela. Huwag kang bibitaw. Kuya Daniel, kung sakaling hindi ko kayanin. Huwag mong tapusin yung sinasabi mo. Hindi ka mawawala, Angela. Hindi ko hahayaang kunin ka ng mambabarang na yun. Hintayin mo at darating na ang tricycle. Mahigpit na pumikit si Angela. Pilit nilalabanan ng masakit na sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Ramdam niyang may mabigat na enerhiyang hinihigop ang natitira niyang lakas. Nang dumating si Lilia sakay ng tricycle, ay mabilis siyang isinakay ng kapatid at hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Pumunta kagad sila sa bahay ng albularyo. Nang makarating doon ay agad na pinapasok sina Daniel at Lilia sa loob. Dahil sa kalagayan ni Angela, mabilis siyang ginamot ni Mang Isko. Diyos ko, Angela, hindi ko akalaing ganito na pala ang lagay mo. Mas mabilis yata ang barang na ginawa sa'yo ni Mang Lauro. Anong gagawin natin? Kahit nabigyan siya ng pansamantalang lunas, hindi pa rin siya ligtas. Nagawa ko na ang kaya kong gawin sa ngayon. Niritwalan ko na siya para kahit paano'y hindi na mabalutan ng negatibong enerhiya ang kapatid mo. Ang mga halamang gamot ay hindi na tumalab sa kanya. Sana'y tumalab ang pinainom kong banal na tubig. Mang Isko, bakit hindi pa rin ako makahinga ng maayos? Hindi sapat ang ginawa ko para pigilin ang pambabarang niya sa iyo, Iya. Hanggat naroroon ang mahiwagang garapon na ginamit niya sa pagre-ritual sa iyo, hindi mawawala ang sumpa. Nananatili siyang may koneksyon sa iyo. Hinihigop ng garapon niya ang iyong enerhiya. Ang hayop na laman ng garapon naman ang nagpapadala ng mga insekto at uod sa loob ng katawan mo para bigyan ka ng sakit. Pero, paano natin malalaman kung saan niya itinago ang garapon? Dapat nating alamin ang kaugnayan niya sa mga taong malapit sa kanya. Angela, hindi ba't kay Aling Isabel ka bumibili ng pagkain? Sabi mo magkasama sila, magkasabwat sila. Oo, at nung huli akong bumili ng ulam, parang may kakaiba sa lasa ng kinain kong ulam, pero hindi ko pinansin. Mas nakatuon ako sa garapon na nakadisplay sa tindahan ni Aling Isabel. Ang garapon din yun ang bitbit niya nung sinundan namin siya ni Kuya. Kitang-kita ko na inabot niya ang garapon kay Mang Lauro. Pwedeng may inilagay si Mang Lauro sa pagkain mo para pumasok sa katawan mo ang alaga niyang hayop. Ginamit niya si Aling Isabel para pasakitan ka. Sa tingin ko, ito na ang oras para malaman yon tungkol kay Lauro. Tingnan niyo ang larawang ito. Napatingin si Angela nang makita ang pagtayo ng matandang albularyo at lumapit sa isang lumang istante. Maingat nitong kinuha ang isang kupas na larawan mula sa kahon. Tahimik siyang nakinig habang nagsasalita ang matanda. Dahan-dahang iniabot ni Mang Isko ang larawan kina Daniel at Lilia. Nang iabot ni Daniel ang larawan kay Angela, kahit nanlalabo ang paningin ng dalaga, ay pinilit niyang pagmasdan ng lumang larawan. Nakita niya ang dalawang lalaking nakangiti sa larawan. Si Mang Isko at ang mas batang si Mang Lauro ang mga ito. Nakasuot sila ng puting kasuotan bilang albularyo. Ako ang nagturo kay Lauro para maging albularyo siya kagaya ko. Pangarap niya noon na maging sikat na doktor pero dahil kapo sila sa pera, hindi siya nakapag-aral hanggang sa namatay ang mga magulang niya. Matalino at masipag si Lauro. Pero isang araw, may isang pamilyang lumapit sa kanya at hindi niya nailigtas sa matinding karamdaman. Dahil mataas ang inaasahan sa kanya bilang mahusay na albularyo, nabigo pa rin siyang mailigtas sa mga ito. Sinisi siya ng mga tao, pati na rin yung mga dati niyang tinulungan. Mula noon,
Nilamon siya ng galit. Hindi niya matanggap ang pagkatalo, kaya pinili niyang lumihis ng landas. Wala na rin akong balita sa kanya matapos malaman na umalis na siya sa baryong tinitirahan niya dati. Pero hindi ko inaasahan na itinuloy pa rin niya ang pagiging mambabarang para magiganti. Nalaman ko lang na nandito siya dahil sinabi niyo sa akin. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit galit siya sa akin. Mapait pala talaga ang nakaraan niya pero hindi pa rin tama ang ginawa niya sa akin. Oo, ginamit niya ang kaalaman niya sa panggagamot para sa kasamaan. At ngayon, ginagamit niya ito laban sa iyo. Kung ganun, paano natin siya mapipigilan? At paano natin mahahanap ang garapon? Angela, kailangan mong alalahanin ang lahat ng nangyari bago ka sinimulang atakihin ng barang. Anumang detalye, kahit maliit, ay makakatulong. Ang garapon, hindi po kaya ang nakita kong garapon na bitbit ni Aling Isabel ang hinahanap natin? Na kay Mang Lauro na po yun. Tama, nakita ko rin yun. Niluhuran pa ni Mang Lauro at inusalan ng dasal. Kailangan nating kunin yun. Hindi basta-basta. Kailangan natin maging handa. May kakayahan si Lauro na ipagtanggol ang sarili niya gamit ang mga insekto. Hindi natin alam kung anong ihaharap niya sa atin. Ano po ang plano natin, Mang Isko? Ako ang bahala sa pangontra. Siguruhin niyong handa kayong harapin at labanan siya. Kapag natuntun niyo ang garapon, basagin niyo agad bago pa kayo mahuli. Kailangan mawasak ang garapon para hindi na siya magkaroon ng koneksyon kay Angela. Pero paano po kung mabigo kami? Hindi tayo mabibigo. Dahil may malakas tayong kakampi, ang pananampalataya natin sa Diyos. Kapag nabasag ang garapon, makakawala si Angela sa barang. Yun lang ang tanging paraan para matapos ang paghihirap niya. Kahit masama ang pakiramdam ni Angela, ay kailangan niyang sumama sa pagpunta sa bahay kung saan nagsasagawa ng pagriritual si Mang Lauro. Sinabi ni Mang Isko na tanging siya lang ang pwedeng bumasag sa garapon na ginagamit laban sa kanya. Binigyan naman siya ng albularyo ng kwintas na may proteksyon para kahit papaano ay hindi siya malapitan ng mambabarang. Hindi na nag-aksaya ng oras ang tatlo. Lumakad na sila habang hindi pa lumalalim ang gabi. Nagpaiwan naman si Mang Isko para magsagawa ng pagriritual na gagabay sa kanila pagpunta sa bahay ng mambabarang. Nang makarating sila sa lugar, malayo pa lang ay natatanaw na nila ang lumang bahay. Tahimik ang paligid at nanunuot ang lamig sa kanilang balat, dahilan para magtayuan sa kilabot ang kanilang mga balahibo. Dahan-dahang pinihit ni Daniel ang seradura pagkalapit sa pinto. Dahan-dahan silang pumasok sa loob, nagtataka sila dahil hindi nila makita si Mang Lauro. Nilibot nila ang tingin sa buong bahay, hanggang sa napako ang tingin nila sa altar. May nakasinding itim na kandila roon at katabi nito ang isang kakaibang antigong garapon. Sa loob nito ay gumagalaw ang mga insekto at uod, nagsisiksikan ng mga ito na tila gustong kumawala. Nahirapan sa paghinga si Angela nang makita ang garapon. Sinabihan siya ni Daniel na kunin ang garapon at basagin. Dahan-dahang humakbang ang dalaga palapit sa altar. Pagkahawak sa garapon ay bigla silang natigilan nang dumating si Mang Lauro. Nandito na naman kayo? Ang ayaw ko sa lahat ay pinakikialaman ng mga gamit ko at yung pumapasok sa aking teritoryo nang walang pahintulot. Makikita niyo ang galit ko. Lalo ka na, Angela! Bakit ako, Mang Lauro? Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil lang hindi nyo nakuha ang gusto nyo, akong pinarurusahan nyo? Bakit hindi? Wala kang pinagkaiba sa iba. Ikaw lang ang umubos ng pasensya ko. Alam mo bang pinagaling ko mga tao rito noon? Tumulong ako pero anong ginawa nila? Iniwan nila ako. Pinagtawanan. Minaliit. Pero nang ako nang nangangailangan ni isa, walang lumapit para magbigay ng tulong. Kaya sisiguruhin kong matitikman niyo ang galit ko. Kaya huwag mong tatangkaing basagin ang hawak mong garapon dahil sisiguruhin kong pagsisisihan mo to. Wala kang karapatan para pahirapan ako, Mang Lauro.
Biglang inihagis ni Angela ang mahiwagang garapon sa sahig. Nangibabaw ang matinis na tunog ng bubog ng mabasag ang garapon. Kasunod nun ay ang nakabibinging sigaw mula kay Mang Lauro. Sa matinding galit ng lalaki ay sumugod ito sa kanya. Mabilis namang hinatak ni Daniel ang kapatid para iiwas sa lalaki. Sa kanilang pag-iwas ay nasagi pa ng binata ang nakasinding itim na kandila. Mabilis na gumapang ang apoy sa mga kurtina ng altar. Nataranta na sila dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Pero nakatuon pa rin sa kanila ang galit ng mambabarang kaysa iligtas ang sarili. Muli pa sana itong susugod pero mabilis na itinulak ni Lilia sa nag-aapoy na altar si Mang Lauro. Pagkatapos ay dali-dali silang lumabas ng bahay. Grabe, hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Akala ko mamamatay na tayo ron. Kahit ako, hindi rin ako makapaniwala. Ang akala ko, puro kwento lang ang tungkol sa mga taong nambabarang. Pero si Mang Lauro, ibang klase. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Napakabagsik niya. Nakita niyo ba si Mang Lauro? Oo, bago ako lumabas ng bahay niya, nakita ko siyang nilalamon ng apoy sa altar niya. Si Raulong yun? Hindi niyo siya niligtas? Bakit may liligtas ang taong gusto kang patayin? Kuya, hindi tayo katulad niya. Ayokong mamatay siya dahil lang sa gusto niya akong patayin. Hindi ako papayag na mamatay siya sa ganitong paraan. Kung bubuhayin natin siya, papatayin ka lang niya ulit. Tsaka isa pa, kasalanan niyang hindi niya iniligtas ang sarili niya. Umalis na tayo rito. Bumalik na lang tayo kay Mang Isko. Naglalagablab na ang bahay ng lingunin ni Angela. Mabilis na lumalaganap ang apoy at nagsimula na ring magsidatingan ng mga kapitbahay para tumulong sa pag-apula ng sunog. Dahil sa awa ni Angela sa lalaki, hindi siya nagdalawang isip na balikan ito. Sinundan naman siya ni Daniel dahil sa pag-aalala. Galit na galit ang kanyang kapatid habang pinipigilan siya pero hindi na siya nagpatinag. Sumunod silang pumasok sa loob ng bahay. Angela, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng pumasok dito. Delikado. Kuya, hanapin natin si Mang Lauro. Hindi ko siya pwedeng iwan. Angela, delikado. Huwag kang magpapadala sa awa mo. Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Hindi ko kayang hayaan siyang mamatay ng ganito. Oo, masama siya. Sinaktan niya ako. Pero hindi ako kagaya niya. Hindi kaya ng konsensya ko kung mamamatay siya dito. Parang ako ni rin ang pumatay sa kanya, kuya. Hindi ako mamamatay tao. Tulungan mo kong iligtas siya, kuya. O sige na nga, bilisan natin para makalabas pa tayo uli. Sinalubong nila ang makapal na usok at mainit na apoy para hanapin ang lalaki. Hindi sila tumigil sa paghahanap kay Mang Lauro hanggang sa makita ang lalaki sa gilid ng bumagsak na aparador. Wala siyang malay, nakadapa at humihinga ng mahina. Mang Lauro, gumising kayo! Ilalabas namin kayo rito! Bakit ka pa bumalik? Umalis ka na rito. Pabayaan mo na ako. Huwag niyo nang pairali ng galit niyo. Halina kayo at mamaya na tayong mag-usap. Kailangan namin kayong iligtas. Patuloy pang nagsasalita si Mang Lauro pero hindi na siya pinakinggan ni Angela. Pinagtulungan nilang magkapatid na ilabas ng bahay ang lalaki. Nagmamadali silang maghanap ng daan palabas. Itinuro ni Mang Lauro ang bintana sa likod ng bahay. Malaki ang bintana at gawa sa jalousie. Kinuha ni Daniel ang kahoy at upuan at binasag ang salamin ng bintana. At pagkatapos pinaunang palabasin si Angela. Sunod naman niyang inilabas ang lalaki at inabangan ito ni Angela. Nagmamadali si Daniel sa paglabas dahil nararamdaman na niyang umabot na ron ang apoy. Pagkalabas ay nakita nilang nagkakagulo ang mga residente. Nang makita sila ni Lilia na takot sa kanilang ginawa, sinalubong sila ng matinding sermon ng dalaga. Pero hindi na nila pinansin ang kaibigan. Sa halip ay sinabihan ni Daniel na palapitin sa kanila ang service na tricycle para madala kagad nila si Mang Lauro sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad na sinugod si Mang Lauro sa emergency room. Habang naghihintay sa labas ay doon na naramdaman ni Angela ang panghihina ng katawan at hindi pa siya nakaligtas sa sermon ng kapatid. Angela, bakit mo ginawa yun? Paano kung ikaw ang namatay? Talagang iniligtas mo pa ang lalaking yun? Kahit halos ikamatay mo na ang ginawa niya sa'yo?
Kuya, may pagkakataon pa siyang magbago. Alam kong galit siya pero hindi ako kasing sama niya para hayaan siyang mamatay. Naniniwala pa rin akong may kabutihan pa rin siya na gagawin dito sa mundo. Nabulag lang siya ng galit, pero alam kong mabuti ang kanyang puso. Angela, ayos ka lang ba? May sugat ka sa braso oh. Halika pagamot na natin yan sa nurse. Huwag mo nang sermonan ng kapatid mo, Daniel. Hindi pa nga siya gumagaling eh. Hindi ko nga alam kung saan niya nakuha ang lakas niya nang pumasok sa nasusunog na bahay eh. Ewan ko sa inyong dalawa. Makalipas ang ilang oras, lumapit ang doktor at sinabing ligtas na si Mang Lauro at ipinahanda na sa kanila ang silid nito. Hinintay nilang magising ang lalaki bago iwanan. Gustong makausap ni Angela si Mang Lauro dahil naniniwala siyang mabuting tao ang lalaki. Bakit? Bakit mo ko iniligtas? Dahil tao rin po kayo, Mang Lauro. Hindi kayo isinilang para sa kasamaan. Lahat tayo ay nagkakamali, pero hindi ibig sabihin nun wala tayong pagkakataon para magbago. Matapos ang lahat ng pagpapahirap ko sa'yo, hindi ko akalain na ganito pa rin ang isusukli mo sa akin. Wala naman po akong mapapala kung patuloy kong paiiralin ang galit ko sa inyo eh. Nangyari ng mga yon at nalampasan ko naman po ang lahat. Dahil doon natutunan kong magpatawad. Naisip ko na rin na hindi matatapos ang kasamaan kung paiiralin ko ang paghihiganti. Kahit muntik nyo na akong patayin gamit ang kakayahan nyo. Tsaka isa pa po, aminado ko na may nagawa rin po akong mali sa inyo. Hindi ko kayo napagbigyan sa gusto nyong presyo sa paninda ko. Pasensya na po. Naiintindihan kita. Makitid lang talaga ang utak ko. Naantig ang puso ni Angela sa lalaki lalo na nang makita niya ang pagdaloy ng luha nito sa pisngi. Hindi na nagsalita ang lalaki. Hinayaan na rin ni Angela na ilabas nito ang saloobin sa pamamagitan ng pagluha. Ramdam niya ang bigat ng damdamin ni Mang Lauro pero nanatili siyang tahimik dahil hindi niya alam kung paano niya ito aaluin. Patawad, Angela. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa galit ko, hindi ko na nakita ang tama at mali. Pinapatawad na po kita, Mang Lauro. Hindi niyo kailangan bumalik sa dati niyong pagkatao para lang magmukhang malakas sa tingin ng iba. Iwan niyo na po ang puot dahil hindi naman yan makakatulong sa inyo. Simulan niyo ang bagong buhay sa simple pero masaya. Naniniwala po kung hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Pasensya na rin kayo sa nagawa ko sa inyo. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Hayaan mo, lahat ng sinabi mo ay tatandaan ko at tatanawin kong utang na loob ang pagligtas mo sa akin. Bibigyan ko ng pagkakataon na sarili kong mabuhay at itama ang lahat ng aking pagkakamali. Pagkatapos nilang kausapin ng lalaki, nagpaalam na silang uuwi para makapagpahinga siya. Sa labas ng ospital, nag-usap pa ang tatlo base sa mga nangyari. Hindi ko inakala na magagawa mong mapagbago si Mang Lauro. Kung ibang tao ang nasa kalagayan mo, malamang hinayaan na lang nilang mamatay siya sa sunog. Parang ikaw. Grabe ka naman sa akin, oy. Mas inisip lang naman kasi kita. Naisip ko kasi na makapangyarihan siya. Paano kung mapatay ka niya? Pero naawa rin naman talaga ako sa kanya. Gusto ko nga kayong sundan sa loob ng bahay pero pagkapasok nyo, bigla na lang sumiklab ang apoy. Anong ginawa mo? Di nagsisisigaw ako ng tulong. Tapos sinabi ko sa mga tao na may 3 pa sa loob. Pinagalitan ko nga yung mga tao kasi ang tatagal nilang tumawag ng bumbero eh. Tapos ang bagal-bagal pa nilang magsaboy ng tubig. Nakakataranta kaya? So nagmando ka lang. Sus, ito naman oh. Marami ako natutunan simula nang ginawan ako ng masama ni Mang Lauro. Pero isa lang ang alam kong sigurado ko. Hindi ako naniniwala na ang paghihiganti ay sagot sa lahat ng bagay. Ang katulad ni Mang Lauro ay may pagkakataon pang itama ang mga mali niya sa buhay. Alam mo bang muntik ka nang mawala sa amin dahil sa ginawa mong pagsagip sa kanya? Hindi mo man lang inisip ang sarili mo. Pero pasensya ka na kung napagalitan pa kita kanina. Naiintindihan ko naman yun, kuya. May kasalanan din naman talaga ako eh. Buti alam mo, kahit na minsan pinapasakit mo ang ulo ko sa katigasan ng ulo mo, bilib ako sa pagiging determinado mo. Kinabukasan, pumunta uli sila sa bahay ni Mang Isko. Nagpasalamat sila sa matandang manggagamot dahil sa tulong na ibinigay nito sa kanila.
Masaya akong makita kayong ligtas. Pero pinag-alala niyo rin ako. Napakalawak ng pangunawa mo, Angela. Pinahanga mo ko sa paninindigan mo. Hindi lahat ng tao ay may ganyang kabuting loob. Para tuluyang gumaling si Angela, muli siyang ginamot ni Mang Isko. Tuluyang inalis ng matanda ang bakas ng pambabarang sa kanya para tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. 2 taon nang lumipas, sa gitna ng masiglang palengke, abala si Angela sa trabaho. Marami na siyang suki at isa na roon si Mang Lauro na may sarili ng tindahan ng mga halamang gamot sa kabilang pwesto. Angela, 3 piling na saging nga. Aba, Mang Lauro, dati po ba kayong unggoy? Ang hilig niyo sa saging ah. Abot, loko ka talaga. Nag-LBM kasi ako eh. Kailangan ko na saging. Ang sama ng lasa ng ibinigay mong ulam sa akin kahapon. Panis na yata yun. Hala, binigyan na nga ng bintang pa. Hindi, biro lang. Sumasarap ka na nga magluto eh. Mamaya, anong ulam ang ibibigay mo sa akin? Si Isabel kasi, lumipat na dun sa kabilang baryo. Masarap pa naman magluto yun. Mamaya po doon tayo kakain kina Lilia. Birthday po niya eh. Talaga ba? Tama-tama. Marami na akong gutom. Naging masaya na ang buhay nila. Nakatagpo na ng ama si Angela at ang mga kapatid niya sa katauhan ni Mang Lauro. Natupad na rin ang simpleng pangarap ni Lilia na yun ay ang maging nobyo ang kapatid ni Angela na si Daniel. Pero walang araw na hindi naman nag-aaway ang dalawa dahil sa pagiging selosa ni Lilia. Napapailing na lang si Angela sa tuwing nakikitang napipingot ni Lilia si Daniel. Hindi niya magawang sawayin dahil alam niyang pasaway rin naman talaga ang kapatid. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Miss Luisa Principe, Miss Ellen Keno, Miss Carrie Catrig from Biliran, Leyte, Ma'am Pamela Talaok, Sir Jorex Latonio from Saudi Arabia na nag-comment sa babaerong kumpare upload na pagkagising daw po niya ay hawak na niya ang cellphone para pakinggan tayo. Salamat po, sir. Kay Miss Alma Flores, Ma'am Arlene Abando from Jeddah, Saudi Arabia, Ma'am Helen Cañete na nag-comment din sa babaerong kumpare upload na ang gaganda raw po ng kwento natin at sana may part 2. Kay Ma'am Arlene Castro Ramos, kay Jay Moral na nag-comment sa lihim ng matandang dalaga upload na hindi raw po siya makatulog pag hindi naririnig ang mga kwento natin. Kay Ma'am Corazon Ingay, kay Ma'am Heli Borja from Dasma, Cavite, Ma'am Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Miss Cynthia Ilyeva from Texas, USA at Ma'am Carla Suwa na nag-comment din sa atin na kahit madaming trabaho nawawala daw po ang pagod niya kapag nakikinig sa ating kwento. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Sisikapin ko pong ma-shoutout pa ang iba nating listeners sa mga susunod nating upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.